Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Sa lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Okay, so maraming salamat po, Are. So, magandang gabi at mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. So, muli live po kami dito sa Region 2, dito po sa Barangay Poblacion Sur, Mandela, Quirino.
At ganoon din po na kami nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa amin pong Facebook Live sa kaorasang ito, na sila'y walang tigil o sawa sa pakikinig o panonood man ng aming pinapahayag tungkol sa kaharian ng Diyos sa palatuntunang Consumatomes. So bago ang lahat, ay nais ko po munang magbigay pugay sa amin pong mahal na dakilang guro, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Reyam Bonanza. At ganoon din po sa amin pong 5 spiritual mothers na nandun po ngayon sa Purok New Jerusalem. Doon po sa banal na syudad, no? Purok New Jerusalem, Rizal Shrine, Dapitan City, Zamboanga del Norte. At ganoon din po na kami po ay lubos na gumagalang at nagpapasalamat sa amin pong mahal na Pangulo, na walang iba po ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyam Bonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At the same time, Chairman President dito po sa loob ng kaharian ng Diyos. At ganun din sa kapatid ng aming mahal na prinsipe, walang iba, Haring Adolfo B. Reyam Bonanza, na siya po ang ating President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At ganun din sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan po ng aming regional director dito po sa Region 2. Walang iba, ang amin pong Haring Edgar Palor Ligutom. Kasama po ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Ros Padillo Ligutom. So pagpalang oras dyan, hari at reyna. At ganun din po sa lahat ng mga 70 prophets buong Pilipinas dito po sa loob ng kaharian ng Diyos. Hanggang sa mga municipal leaders, barangay, down to Purok. Sa lahat ng mga prinsipi at mga prinsesa. Ganun din sa ating kapatid na nandyan po sa ibang bansa na pinangungunahan ng ating kapatid Reyna Shirley del Rosario. Diyan po sa UK, doon po sa London. At ganoon din sa aking kapatid na isang prinsesa, na walang iba, Prinsesa Claribel Baltasar, na nandun po sa bansang Kuwait. At sa ating mga kapatid na nandyan po sa Santiago City, Isabela, Barangay Nagkasikan, na pinangungunahan ng ating Haring Ramel Tadya. Kasama si Haring Redentor Domingo, Haring Gino Tolentino, Reyna Gloria de Leon, Reyna Marites Saldivar, Reyna Luz Biminda Gutierrez, kasama si Prinsipe J.B. Sales. So mapagpalang oras dyan, mga hari at reyna at sa ating prinsipe dyan. At ganoon din sa ating mga kapatid dyan sa Cabarugis, si Reyna Rosalia Tuginayo, Reyna Marina Ansibe, mapagpalang oras dyan, mga reyna. At ganoon din sa kapatid natin na nasa Nagtipunan, no? Nagtipunan Quirino, walang iba, Haring Raul Digaw, Prinsipe Fernando Digaw sa buo niyang pamilya. At ganoon din sa ating kapatid Haring Nicomedes Rapio. At ganoon din sa ating kapatid na nandyan sa Malanit Jones, no? Si Haring Roger Pagumpana, sa kanyang buong pamilya at sa kanyang anak na nandun sa Negros. Na walang iba si Haring Reggie Pagumpana. Kasama ngayon ang kanyang reyna, Reyna Jel Pagumpana. At sa buong puwersa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatomes. So mapagpalang oras
sa ating lahat, buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. So sa gabing ito, muli na naman po kaming magpahayag tungkol sa kaharian ng Diyos sa palatuntunang consummation est. Na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Ngunit, kailangan pa rin nating alamin ang istorya ng Diyos para malaman natin yung plano ng Diyos, lalong-lalo na dito sa bansa nating Pilipinas hanggang sa buong daigdig. Sapagkat mayroong inutos ang Diyos na kailangan na may pangaral ang kaharian sa sanglibutan. No? Ayon sa Matthew 24:14. Kung atin pong babasahin na sinabi ng Diyos. Pakibasa rin. Matthew 24:14. So, ganito po ang sinasabi. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Yan. So, napakaliwanag po yung sinabi ng Diyos, no? Na ipangaral ang kaharian ng Diyos. Saan ipangaral? Sa sanglibutan, no? Maging sa lahat ng mga bansa, mga kapatid, at bigyan ito ng patotoo. Para sa gayon ay darating na nga ang wakas. Ngunit ano yung ipapangaral, mga kapatid? Ayon sa sinabi ng Diyos, walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. Yan. Kaharian. Kaharian ng Diyos. Yan. Ito yung kaharian na ipapangaral. Kanino yung kaharian? Walang iba kundi sa Diyos. Yan. Sinabi yan ng Diyos na ipangaral ang kaharian sa sanglibutan pa, mga kapatid. Ngunit, kung marinig o mabasa ang salitang kaharian, ano yung bukang bibig, mga kapatid? Ang kaharian daw ay nandun sa taas. Saan? Sa taas. Doon daw, sa langit. Doon pa naman ang turo. Mga kapatid, sino ang nagsabi? Diyos ba o tao? Sinabi yan ng tao. No? Sapagkat kung tignan natin yung talagang Diyos, mga kapatid, ang Diyos ay nakatira saan? Sa langit, no? Sa langit. Yan. Natural. Ha? Pag nabanggit na langit, anong nakatira? Ang Diyos. Diba? Ngunit, ayon sa salitang kaharian, mga kapatid, ay nandun daw sa langit. Pati ang Diyos nandun din. Diba? Ngunit, saan ang turo? Doon daw. Sa taas. Sinong may sabi? Ang tao. Sinabi ito ng tao. Ngunit, ano ba yung plano ng Diyos sa daigdig? Mga kapatid. Ayon sa Daniel 2:44. Yan. Basare. So, ganito po ang sinasabi. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon, ay maglagay ang Diyos sa langit Yan. ng isang kaharian
isang kaharian. na hindi magigiba kailanman. Yan. O ang kapangyarihan man niya o'y iiwan sa ibang bayan. Kundi pagputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito. At yaoy lalagi magpakailanman. Yan. So narinig po natin mga kapatid, no? Ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian. Yan. Isang kaharian. Sinong nakatira doon? Sa langit. Ang Diyos, di ba? Ngunit magtatayo ang Diyos sa langit ng isang kaharian. Yan. Isa lang ang binanggit ng Diyos. Hindi ito dalawa. Isa lang. No? Ngunit, ang pagkaalam, ang kaharian daw ay nandun sa taas. Saan taas yan? Ay kalawakan yan, mga kapatid. Ibig sabihin, ang Diyos din ay nandun sa kalawakan. Sinasabi, langit. No? Ngunit, doon sa pagtatayuan ng Diyos ng kanyang kaharian, mga kapatid, kung doon, wala po tayong matibay na ebidensya. Kung doon sa taas, itatayo ang kaharian. Ang tanong, meron na bang nakaakyat doon sa taas para ibalita na ang kaharian ng Diyos ay nandun? Sa taas or doon sa kalawakan, doon sa kapugnaw-pugnawan. Alamin natin. Kasi kailangan yung matibay na ebidensya, lalo na tungkol sa kaharian ng Diyos. Kung may umakyat doon at nakita ang kaharian, kailan kaya umakyat? Ano kayang taon? Anong buwan kaya, anong petsa siya umakyat doon? At kailan din kaya bumaba? No? Para ibalita na ang kaharian daw ng Diyos ay nandun sa kalawakan. No? Meron na ba tayong nakikilala na ganon? Na nangaral na galing na doon? Ang pagkaalam ko na nakarating na doon sa taas, doon pa sa buwan, ay si Armstrong. No? Ngunit may binalita ba na ang kaharian ng Diyos ay nandun sa taas? Meron baga? Wala, mga kapatid. Sapagkat ang kaharian na itatayo sa langit, sapagkat ang langit ay luklukan ng Diyos. Kung ating tignan, mga kapatid, kung saan baga yung langit na siyang luklukan ng Diyos. Kung basahin natin ayon sa Jeremias 3:17. No? Pakibasa rin. Jeremias 3:17. So, ganito po ang sinasabi. Sa panahong yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon. Oh, Jerusalem, tuloy. At lahat ng mga bansa ay magpipisan doon. Sa pangalan ng Panginoon sa Jerusalem. Hindi na rin lalakad pa man sila nang ayon sa pagmamatigas ng kanilang masamang kalooban. Yan. So, ang Diyos, ang kanyang langit, kasi pag binanggit na langit, ay luklukan yan ng Diyos. Ngunit, saan yung tinukoy na luklukan ng Diyos, mga kapatid? Walang iba kundi doon sa Jerusalem. Yan. Jerusalem. Yan ang luklukan ng Diyos. Ano itong Jerusalem? Ito yung bansang Israel. No? Bansang Israel. Bansang Israel yan. Sapagkat ang kapital ng bansang Israel
ay Jerusalem. Ngunit ang plano ng Diyos ay magtayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na ito magigiba. Bakit? Balikan natin sa panahon sa bansang Israel na ang kapital ay Jerusalem. Mga kapatid, kung sino baga yung nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Na sinasabi, ang kaharian daw ay nandun sa taas. Alamin natin yan. Kung gaano katotoo. Yung mga nakatagong lihim sapagkat pagturo tayo ng turo doon, wala naman tayong matibay na ebidensya, anong tawag sa atin? Makatawagin pa tayong mga sinungaling, di ba? Kaya nga, alamin natin yung istorya ng Diyos, lalo na sa panahon ng ating Panginoong Jesus. Yan, ang ating Panginoong Jesus. Ano ang kanyang dala? Mga kapatid, ano ang dala ng ating Panginoong Jesus? Mga kapatid, walang ibang dala ang ating Panginoong Hesukristo kundi ang kaharian ng Diyos. Kung dala ng ating Panginoong Hesus, ano yung plano? Mga kapatid, ano yung plano ng Diyos? Kung dala nga ng ating Panginoong Hesus ang kaharian ng Diyos. Basahin natin ayon sa Lucas 4:43. Mga kapatid, kung ano yung plano ng ating Panginoong Hesukristo. Pakibasa rin. So, ganito po ang sinasabi. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos. Ng kaharian ng Diyos. Sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Yan. Yan ang dala ng ating Panginoong Hesukristo. Anong sinabi? Dapat namang ipangaral ko ang mabubuting balita. Saan? Sa mga bayan. May bayan ba doon sa taas? Mga kapatid? Na ipangaral ang kaharian ng Diyos. Sinong papangaralan doon? Maski ibon nga, hindi makarating doon. Paglampas sa ulap, wala nang hangin. Mamatay ang tao doon. Sino naman ang pangaralan ng Diyos doon kung nandun ang kaharian? Kaya nga sinabi ng Diyos, mga kapatid, na ipangaral ang kaharian ng Diyos. Saan ipangaral? Doon sa bansang Israel. O sa Jerusalem. Doon ipinangaral ng ating Panginoong Hesukristo ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang plano ng Diyos sa daigdig ay magtayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na ito magigiba. Huwag tayong turo ng turo dun sa taas. Kalaban natin ang Diyos. Sapagkat kung tignan natin sa panahon ng ating Panginoong Hesus, noong siya'y nangaral ng tungkol sa kaharian ng Diyos, ang tanong, tinanggap ba? Tinanggap ba, mga kapatid? Yung aral ng ating Panginoong Hesukristo doon sa bansang Israel, ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Walang tumanggap. Kung tinanggap sana hanggang ngayon, ang bansang Israel ay kaharian sa daigdig. Pasalamat tayo at hindi tinanggap. Sapagkat may sinabi ang ating Panginoong Hesukristo
dahil sa hindi pagtanggap sa ating Panginoong Hesus at ang kanyang dala na tungkol sa kaharian ng Diyos. Ano yung sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo ayon sa Matthew 21:42 hanggang 43? Sapagkat hindi man siya tinanggap. No? Pakibasa rin. So, ganito po ang sinasabi. Sinabi sa kanila ni Jesus, Sinabi sa kanila ni Jesus. Tuloy. kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakwil ng nagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulo. Ito'y mula sa Panginoon, at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Yan, tuloy. Sa 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Napakaliwanag ang sinabi ng Diyos. Sinong nagsabi? Ang ating Panginoong Heso Kristo. Saan sinabi? Doon pa sa bansang Israel. No? Yung batong itinakwil. Sino ba itong bato na itinakwil nang nangagtatayo ng gusali at siya ring ginawang pangulo sa panulok? Sino yung bato na yan? Mga kapatid. Ayon sa 1 Corinto 10:4. Sino ba yung bato na tinukoy? Mga kapatid. At lahat ay nagsiinom ng isang inuming dingyaon sa Espiritu, sapagkat nagsisiinom sa batong ayon sa Espiritu Bato. na sumunod sa kanila. At ang batong niyaon ay si Kristo. Yan. Sino yung bato? Si Panginoong Hesus na siyang Kristo. Ngunit ginawa lang na pangulo sa panulok. Kaya sa galit ng Diyos, anong sinabi? Kaya nga, aalisin sa inyo ang kaharian at ibibigay sa isang bansa. Isang bansa na magkakabunga. Isang bansa din ang sinabi ng Diyos. May bansa ba dun sa taas? Nasabihin ng tao, ang kaharian daw ay nandun sa kapugnaw-pugnawan. Sabi ng Diyos, anong sabi ng Diyos? Ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang bato. Kaya nga aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. May bansa ba dun sa taas? Wala, mga kapatid. Nandito lang sa daigdig natin. Yan ay plano ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Yun ang Diyos, ang Diyos sa langit. Siya lang ang makapagtayo ng kaharian ng Diyos. Bakit? Mga kapatid, na sinabi ng Diyos na magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na ito magigiba. Alamin natin yung istorya ng Diyos sa daigdig. Kung saan baga nagsimula ang kaharian ng Diyos. Na kung saan hindi lang ang ating Panginoong Jesucristo ang pinili na siyang maghahari sa kaharian ng Diyos. Sino pa yung pinili ng Diyos? Mula pa sa panahon ng kataas-taasang saserdote doon sa Beersheba, sa panahon ni Samuel, mga kapatid.
Sino yung pinili ng Diyos doon na ibinigay sa mga tao sa bansang Israel? Para malaman natin o lubos nating malaman kung kailan nag-umpisa ang kaharian ng Diyos. At kung sino rin yung unang pinili ng Diyos na maghari doon sa Israel, ayon sa Gawa 13:21. Pakibasa rin. So, ganito po ang sinasabi. At pagkatapos ay nagsihingi sila ng hari. At ibinigay ng Diyos sa kanila si Saul Sino? na anak ni Kis. Yan, binigay ng Diyos si Saul. Yan. Dito nag-umpisa ang kaharian saan? Sa Israel. Yan. Yan na, hari. Sino yung pinili ng Diyos? O ibinigay ng Diyos na maghari doon sa Israel? Si Saul. Na siyang maghari sa kaharian ng Diyos. Na hindi ang kaharian ng Diyos nandun sa taas. Kaya nga ang Diyos magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. No? Bakit hindi na magigiba? Sapagkat sa unang kaharian na pinili ng Diyos na si King Saul ay naghari ng 40 years. Saan? Sa bansang Israel. Doon sa bansang Israel. Naghari sa loob ng 40 years. Pagkatapos, sumunod na hari sa bansang Israel ay si King David. Yan ang hari doon sa bansang Israel. Siya ang sumunod kay King Saul. No? Pinili yan ng Diyos. Hanggang sa si King David ay naghari din sa loob ng 40 years. Sa loob ng 40 years, natapos naghari si King David ang pangatlong hari sa Israel. Sino, mga kapatid? Si King Solomon. Ito ang pangatlong hari. Saan? Sa bansang Israel. Pangatlong naghari sa kaharian ng Diyos doon sa bansang Israel. Ngunit natapos din naghari sa loob ng 40 years. Ibig sabihin, yung tatlong hari na umupo sa kaharian ng Diyos ay tumagal sila ng tigpo 40 years. No? Sapagkat si King Solomon ay natapos naghari sa negative 997. At dito rin, kinuha ni Kristo ang kaharian ng Diyos. Itinago ng Diyos para matupad ang hula ng Diyos na lahat ng kaharian ay kanya pa rin igigiba para muling itayo ang isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Sa pagtago ng Diyos ng kanyang kaharian, gumamit muna ang Diyos ng kaharian sa daigdig. Ang unang kaharian sa daigdig ay ang bansang Babylon. Yan, bansang Babylon o Babylonia. Ito ang kaharian sa daigdig. Sa panahon ni King Nabucodonosor. Yan. King Nabucodonosor. Hari sa daigdig. Na umupo sa loob ng 68 years. No? Pagkatapos ni King Nabucodonosor
mayroon pang pangalawang kaharian sa daigdig. No? Sino ang bansang Medo-Persia? No? Sa paghahari ni Cyrus the Great, no? Or Ciro Dario, na naghari sa loob ng 207 years. Kalahin mo? Tagal. Kaharian sa daigdig ang bansang Medo-Persia. Para malaman natin yung istorya kako tungkol sa kaharian ng Diyos. Na ang kaharian ng Diyos wala doon sa taas. Bansa ang sinabi ng Diyos. Ang tanong, ang Babylon, ano itong Babylon? Nandun ba sa taas? Bansa po ito. Una, ito ang Mesopotamia, no? Or Eden. Eden na siyang Mesopotamia na naging Babylon. Ngayon, naging bansang Iraq. Ngunit wala nang kaharian doon sa Babylon, sumunod bansang Medo-Persia. Pagkatapos ng bansang Medo-Persia, pangatlong kaharian sa daigdig ang bansang Greece. Bansang Gracia. No? Sa paghahari ito ni Alejandro Magno or Alexander the Great. No? Ilang taon naghari ang bansang Greece? Tumagal sa loob ng 163 years. Natapos nakaharian ang bansang Greece sa loob ng 163 years. Ngunit, mayroon pang pang-apat na kaharian sa daigdig. Ito ay plano pa rin ng Diyos. Ang pang-apat na kaharian sa daigdig ay ang bansang Rome or Roma. Na ang bansang Roma ay naghari ang mga Cesar. Yan, mga Cesar. Naghari ang bansang Roma sa loob ng 644 years. Lalo na yan. Katagal, 644 years. At ang bansang Roma ay natapos naghari sa taong 476 AD. Anumyo Domino. No? After death. Ang tanong, nasaan na ang kaharian ng Diyos? No? Natapos ang Roma sa taong 476 AD. May susunod pa bang kaharian sa daigdig? Sapagkat plano nga ng Diyos na magtayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya alamin natin ang istorya ng Diyos. Kaya nga, kako sa panahon ng ating Panginoong Hesus Kristo o ang ating Panginoong Hesus, ito na sana yung magtatayo sa panglimang kaharian sa daigdig. Sapagkat ang unang kaharian ay ang bansang Babylon, pangalawa, bansang Medo-Persia, pangatlo, bansang Greece, pang-apat, ang bansang Rome. No? At ang panglima ay sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Saan itatayo yung panglimang kaharian sa daigdig? Sa bansang Israel. No? Sa bansang Israel. Subalit kako, ang kaharian dito sa bansang Israel, hindi man tinanggap ng mga tao. Bagkus anong sinabi ng Diyos.
Kaya nga't aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Saan aalisin? Doon sa bansang Israel. At ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Para matupad yung hinula ng Diyos na pagpuputol-putulin niya lahat ng kaharian ito. At ang Diyos ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Ang tanong, nasaan na ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga? No? Kaya wala po kaming tigil usawa. Na sinisigaw at pinapatunayan na itong bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon po sa katuruan ng aming mahal na dakilang guro. Mahal na Haring Filimon Ondo Reyam Bonanza. Kaya sa gabing ito, ay patutunayan ko sa inyo kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan. No? Na mababasa sa Isaias 24:15. Okay, ibasa rin. Ganito po ang sinasabi. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Yan. Sa mga pulo ng dagat. Yan. So yan po ang nabasa sa banal na kasulatan. Kaya nga't luwalhatiin ninyo ang Panginoon. No? Sa silanganan. Ba? Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoong Diyos. Sino yung Panginoong Diyos? Ng Israel. Sino? Ang ating Panginoong Jesus. Luwalhatiin. Ika nga. Sabi ng Diyos. Saan luwalhatiin? Doon sa malayong silangan. Sa mga pulo ng dagat. Bakit? Nagpapaluwalhati ang Diyos. Doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Sapagkat ang kaharian nga ng Diyos sa bansang Israel, inalis, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Walang address. No? Ngunit dahil sa nabasa po natin, maski walang address, mayroon po itong location kung saan baga yung kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. No? Na ayon sa hinula ng Diyos. Naluwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel. Saan? Doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. No? Napakaliwanag na hinula ng Diyos. Ano nga ba yung nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat? Bakit nagpapaluwalhati ang Diyos doon? Ano kaya ang nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat? Alamin natin, mga kapatid. I-research natin kaya. Ngunit, kung mag-research tayo, kailangan natin ng ganyan, pera. Para may gagamitin, sasakay sa eroplano man, barko man, para makapag-discovery o makapag-research. No? Kung ano ang nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ngunit kumpleto na po tayo ngayon. Meron na po tayong ginagamit na mga gadget. No? O kaya meron na rin tayong world map. Kung tignan natin sa world map, ano kaya ang nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat?
para mas madali, search mo na lang sa cellphone. No? Siya na ang bahalang magturo niyan. Ilang pindutan lang, tuturo na kung ano ang nandun sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat. Hindi ako mahiyang magsabi, mga kapatid, na ang nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat ay 4 na bansa. No? Ang una, bansang Japan. No? Bansang Japan. Yan. Pangalawa, bansang Indonesia. Yan. Indonesia. Pangatlo, bansang Malaysia. Malaysia, no? Yan. Pangapat, ako mayang magsabi, bansa nating Pilipinas, no? Kasali yan. Na nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Kung ano baga yung nandun sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat. Sapagkat luwalhatiin ninyo, sabi ng Diyos. No? Luwalhatiin ninyo ang Panginoon doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ano kaya ang nandun sa mga pulo ng dagat? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Na kung saan ang kaharian ay pinapahanap ito ng Diyos. Ayon sa Matthew 6:33, na datapot, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaliwanag. Ngunit ano nga baga ang nandun sa malayong silangan? Sapagkat 4 na bansa ang nandun sa malayong silangan. Una, Japan, Indonesia, Malaysia, Pilipinas. Alamin natin kung ano baga ang ibig sabihin dito sa 4 na bansa na nandun sa malayong silangan. Na hinula ng Diyos. Sapagkat ito man ay ginamit ng Diyos na talinhagang salita kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ayon sa nabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid, na sinabi ng Diyos, luwalhatiin ninyo ang Panginoon doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ha? Alamin natin. Ang tanong, ang Japan ba, mga kapatid, ay winalhati ang Diyos ng Israel? Ha? Winalhati baga doon sa bansang Japan? Mga kapatid, hindi siya winalhati. Bakit? Sapagkat iisa lamang ang kanilang sinasamba man. Ano yon? Sila yung mga Buddhism. No? Kaya hindi siya winalhati. Pangalawang bansa, ang bansang Indonesia. Ang tanong, winalhati ba ang Diyos doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat na siyang Diyos ng Israel? Ha? Winalhati ba ang Diyos ng Israel sa bansang Indonesia? Hindi rin, mga kapatid, sapagkat sila ay mga Indonesian. Ang tanong, ang pangatlong bansa ba, mga kapatid, ay winalhati ang Diyos ng Israel? Wala rin. Bakit? Iisa rin ang sinasamba sapagkat sila'y mga Taoism. Pang-4 na bansa. Ang tanong, mga kapatid, ang bansang Pilipinas ba ay winalhati ang Diyos ng Israel? Ha? Winalhati ba? Tunay, mga kapatid, winalhati. Bakit? Mga kapatid, sapagkat sila
ang nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. No? Para malaman natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. No? Ito, 4 na bansa ginamit ng Diyos na siyang magtuturo kung anong direksyon, kung anong bansa ang mapalad na pinagbigyan ng Diyos. Kaya ang 4 na bansa, sila yung mga nagpaligsahan. Ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa 1 Korinto 9:24. Pakibasa rin. So, ganito po ang sinasabi. Hindi ba ninyo nalalaman ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Yan. Napakaliwanag ang sinabi ng Diyos. Ang 4 na bansa, sila ay nagpaligsahan. Ngunit iisa lamang ang siyang magwawagi at tatanggap ng gantimpala. Ngunit ano yung kanilang paligsahan? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. 4 na bansa nakahula sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat. Ngunit hinahanap natin yung nakaganap doon sa hinula ng Diyos. Para doon, ibibigay ang kaharian ng Diyos. Kaya tignan natin yung mga paligsahan ayon sa banal na kasulatan. Ayon sa una po naming testimony na mababasa sa Henesis 25:23 hanggang 26. No? Na ito po yung discovery. No? Sa taong 1521. No? Discovery. Ayon sa Henesis. Ang tanong mga kapatid, ang bansang Japan ba ay na-discovery sa taong 1521? Wala mga kapatid. Pangalawang bansa, ang Indonesia, ang tanong, na-discovery ba ang bansang Indonesia sa taong 1521? Wala pa rin. Pangatlo, ang bansang Malaysia. Ganon din mga kapatid, hindi na-discovery sa taong 1521. Pang-4 na bansa, ang bansang Malaysia, bansang Pilipinas mga kapatid. Na-discovery ba sa taong 1521? Tunay. Sapagkat na-discovery ito ni Ferdinand Magellan sa taong March 16, 1521. Kaya akma doon sa discovery. Salamin natin. Ayon sa kanilang paligsahan. Ayon pa rin sa banal na kasulatan. Na ayon po sa amin pong pangalawang testimony na mababasa sa Isaias 2:4. No? Na ayon sa hinula ng Diyos, ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa ibang bansa o mangangaral paman sila ng pakikipagdigma. Ang tanong, ang bansang Japan ba, mga kapatid, ay hindi nakikipagdigma? Nako, isipin natin, ang bansang Pilipinas dinigba ng bansang Japan. Kaya hindi nakahula sa kanila na ang bansang Japan ay hindi nakikidigma, kundi mahilig sila sa digmaan. Kaya hindi nakaakma yung hula ng Diyos. Pangalawang bansa, ang Indonesia.
Mga kapatid, hindi ba nakikipagdigma ang Indonesia? Ha? Nako, ang bansang Indonesia, nag-aaral din sila ng pakikipagdigma. Kaya hindi nakaakma ayon sa hinula ng Diyos. Pangatlong bansa, ang bansang Malaysia, mga kapatid, hindi ba nakikipagdigma ang Malaysia? Nako, mahilig din sa digmaan ang bansang Malaysia. Pangapat na bansa, ang bansang Pilipinas, mga kapatid. Ha? Ayon sa hinula ng Diyos, ang bansa ay hindi laban sa bansa. O hindi na sila magtataas ng tabak. O mangangaral pa man sila ng pakikipagdigma. Ha? Ang tanong, ang bansang Pilipinas ba ay hindi nakikipagdigma? Ayon po sa istorya sa daigdig, sa panahon ng ating Pangulong President Manuel Quezon, na nagpatupad sa batasan ng Article 1 Section 4, no? Na ang ibig sabihin, ang Article 1 Section 4, ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa bansa. No? Nakaakma hindi. Nakaakma, pinagpatuloy pa nga ito ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos na revise Article 2 Section 3 na ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa bansa. Kaya akmang-akma ang bansa natin, Pilipinas. Sapagkat silang apat na bansa ay nagpaligsahan. Ngunit iisa lamang ang tatanggap ng gantimpala. No? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. No? Ngayon, ano pa yung paligsahan ng apat na bansa? Mga kapatid, ayon sa amin pong pangatlong testimony na binahagi ng aming mahal na dakilang guro, mahal naring Filimon Undo Reyamburansa, na ayon po sa banal na kasulatan sa Isayas 2:8, pakibasari. Kung ano yung paligsahan nila, yung apat na bansa. Isayas 2:8. So, ganito pang sinasabi. Ang kanila namang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Yeah. Kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang sariling mga kamay na ginawa ng kanilang sariling mga daliri. Yan. So, narinig po natin, mga kapatid, na ang kanila namang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan. No? Yan. Yan ay ang paligsahan ng apat na bansa. Ngunit isa lang ang tatanggap ng gantimpala. No? Isa lang ang magtamo ng panalo at meron ding tatanggaping gantimpala. Ayon sa hinula ng Diyos, ang kanila namang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan. Ang tanong, ang bansang Japan ba ay puno ng Diyos-Diyosan? Na? Ayon sa paligsahan, mga kapatid. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ang tanong, ang bansang Japan ba ay puno ng Diyos-Diyosan? Hindi po. Isa lang ang sinasamba nila. Ano? Buddhism. Buddha. No? Kaya hindi nakaakma sa kanila yung hula ng Diyos. Pangalawang bansa, ang Indonesia, ayon sa hinula ng Diyos. Ang Indonesia baga ay puno ng Diyos-Diyosan? Hindi rin, mga kapatid, sapagkat isa lamang ang kanila ring sinasamba, sapagkat sila'y mga Indonesian. Pangatlong bansa, ang bansang Malaysia. Ang tanong, ang bansang Malaysia ba ay puno ng Diyos-Diyosan? Huh? Nandun din sa malayong silangan, ngunit puno baga ng Diyos-Diyosan ang bansang Malaysia?
Ha? Hindi rin. Sapagkat isa rin ang kanilang sinasamba. No? Sapagkat sila ay mga tawisin. Pang-apat na bansa, ang bansang Pilipinas, nakasali na nandun sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. No? Ang tanong, ang bansang Pilipinas, baga mga kapatid, ay puno ng Diyos-Diyosan? Ha? Puno baga ng Diyos-Diyosan ang bansang Pilipinas? Ha? Bahala na po tayong mag-isip. No? Kung gaano katotoo, sapagkat mula apare hanggang pulo ay puno ng Diyos-Diyosan. Bakit kako puno ng Diyos-Diyosan? Maraming iba't ibang sinasamba. Kaya akmang-akma ayon sa hinula ng Diyos. Kaya kuhang-kuha ng bansa natin Pilipinas. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabuwa. Yan po, yung apat na bansa na nagpaligsahan ayon din sa apat na patutuo kung sino ang nagwagi at magtamo ng gantimpala. No? Kaya alamin natin, mga kapatid, sapagkat sila'y nagpaligsahan. Kaya bilangin natin yung nakuha, no? Sapagkat ayon sa mga hinula ng Diyos ay mayroon pa na hinula ng Diyos ang apat na bansa na sila ay nandun sa malayong silangan, mga pulo ng dagat, una Japan, Indonesia, Malaysia, Pilipinas. Gaano katotoo? I-search nyo, mga kapatid. Ay makikita ito doon sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat. No? Na siyang luwalhati sa hinula ng Diyos na luwalhatiin, Pilipinas ang nakakuha, ngunit sila ay nandun sa malayong silangan, apat na bansa. Kaya kung titignan natin, yung paligsahan din nila, silang apat na bansa, no? Kuhang-kuha din nila na sila ay nandun sa malayong silangan na nasa mga pulo ng dagat. Diba? Totoo yan, mga kapatid. Search natin. Ang Japan ay nandun sa malayong silangan. Ang Indonesia nandun. Ang Malaysia nandun din. Ang Pilipinas na pang-apat na bansa ay nandun din, mga kapatid. Kaya kung tignan natin, mga kapatid, ayon sa pinagpaligsahan ng apat na bansa, kung ating tignan ang kanilang score, no? Ang score nila, ang Japan, ayon sa nandun din siya sa malayong silangan, mga kapatid, ay meron siyang nakuhang isa. Ang Indonesia, ganun din. Nandun din sa malayong silangan. Ang Malaysia, ganun din, mga kapatid. Isa. Ang Pilipinas kaya, no? Kung tignan natin, imbis na apat, naging 5 pa ang nakuha, no? Sapagkat merong 2 yung hinula doon sa Isaias 24:15. Luwalhatiin ang Panginoon doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Diba? Kaya ang Pilipinas, siya ang nakaperte. Ngunit, ayon sa kanilang paligsahan, isa lang ang tatanggap ng gantimpala. Ano kaya yung gantimpala na tatanggapin ng nagtagumpay, sapagkat ang kaharian inalis dito sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga? Ano yung gantimpala ng nagwagi? Ayon po sa banal na kasulatan na mabasa sa Revelation 3:12. Pakibasa rin. So ganito po ang sinasabi.
ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. Yan. At Isa. hindi na siya ilalabas pa doon. At isusulat ko sa kaniya ang pangalan ng aking Diyos. Dalawa. At ang pangalan ng bayan ng aking Tatlo. Diyos. Ang bagong Jerusalem na Apat. mataraw buhat sa langit mula sa aking Diyos. At ang aking sariling bagong pangalan. 5. So napakaliwanag ang sinabi ng Diyos. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya lalabas pa doon. At isusulat ko ang pangalan ng aking Diyos. At ang bayan ng aking Diyos. Ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit. At isusulat ko ang aking bagong sariling pangalan. Yan ang nagtagumpayan ng nagpaligsahan. Ang tanong, sino ang nagtagumpay sa 4 na bansang ito? No? So makikita po natin yung score, mga kapatid. So walang iba na nagtagumpay kundi ang bansa nating Pilipinas. Kaya ang tanong, mga kapatid, nasaan ang kaharian ng Diyos? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Saan? Anong bansa? Sapagkat doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ano ang nandun? 4 na bansa. At ano ang nandun sa 4 na bansa sa nagtagumpay? Walang iba kundi ang kaharian ng Diyos or kingdom of God. Kaya ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Mga kapatid, hindi po ako mahiya o matakot na ipagsigaw na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Wala doon sa taas. Bansa ang sinabi ng Diyos. Sapagkat ang plano ng Diyos ay magtayo ang Diyos sa langit ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Saan na itinayo ng Diyos? Dito na sa bansang Pilipinas. Kaya ang kaharian ng Diyos walang ibang nagtayo kundi ang aming mahal na dakilang guro. Mahal na Haring Filemon Ondok Ream Bonanza na tinatag noong July 27, 1982. Isinigaw ng aming mahal na hari na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos hanggang sa renihistro noong July 27, 1992. Maski tignan po natin doon sa batasan, sa Security Exchange Commission, na ang kaharian ng Diyos, ang nagmamay-ari na ngayon, walang iba. Ang aming mahal na dakilang guro, His Majesty, Supreme King Filemon Ondok Ream Bonanza. Kaya po, wala po kaming tigil o sawa na sinisigaw po sa ating lahat. Hindi lang dito sa bansang Pilipinas, maging sa sanglibutan at sa lahat ng bansa. Binibigyan po natin ng mga pagpapatunay na hindi turo ng turo doon sa taas. Yung iba nasa loob pa ng puso. Kundi nasa isang bansa na walang iba, bansang Pilipinas. Ulit ko, nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba. Dito na sa bansa nating Pilipinas.
Kaya ito po ang aking tinalakay sa kaorasang ito. Ang pang-apat po naming pagpapatunay ayon po sa aming mahal na dakilang guro. Mahal na Haring Filemon Ondok Reamburanza. Na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Kaya inuulit ko, maraming salamat sa lahat ng mga nagsubaybay sa programa ng aming mahal na dakilang guro tungkol sa kaharian ng Diyos sa palatuntunang Consumatomes. At ganun din na nagpapasalamat po ako sa Regional Director sa Region 9. Walang iba ang ating Haring Felix Proseso. At ganun din sa Region 11, no? Ang ating Regional Director ng Region 11, Haring Jerome Jesus Ligutom. At ganun din sa aming Regional Director. Dito po sa region to, walang iba. Haring Edgar Palor Ligutom. Kasama na po ang kanyang reyna dyan. Walang iba, Reyna Ros Padillo Ligutom. At ganun din po na kami lubos na gumagalang at nagpapasalamat sa aming mahal na Pangulo. Walang iba, ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Reamburanza. Higit sa lahat, sa aming Divine Mentor, ang amin pong Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Filemon Ondok Reamburanza. So inuulit ko, maraming salamat sa ating lahat, sa lahat ng mga sumubaybay sa programa ng aming mahal na hari, mahal na Haring Filemon Ondok Reamburanza. So bago po kami magtatapos, ay pakinggan po muna natin ang isa na namang awitin dito sa loob ng kaharian ng Diyos na galing po sa aming mahal na hari, mahal na Haring Filemon Ondok Reamburanza. At ako po ang inyong kapatid na wala ring tigil at sawa na magbahagi sa ating lahat sa plano ng Diyos. Ako po ang inyong kapatid, Haring Robel Baltasar. So pakinggan po natin. Baby